Meron ba kayong TikTok, mga kapuso? Pinagbawalan na ang mga sundalo na gumamit ng social media app na TikTok na gawa ng China. Ito ang inihag ng Armed Forces of the Philippines dahil sa usapin ng cybersecurity. Ayon sa AFP, saklaw ng direktiba ang kanilang personal at government-issued cellphones. Hiningi kasi ng TikTok at iba pang mga social media app ang access sa camera, microphone at messages sa tuwing ito ay gagamitin. Ikaw may TikTok ka ba? Hindi ako marunong mag-TikTok. Hindi ko rin alam yung TikTok eh. Hindi, alam ko yan pero wala akong TikTok. Sa madaling salita, namo-monitor umano ang naturang app. Yung mga kilos, galaw at kung ano ang ginagawa mo. Di ba? Magugunit ang inihayag na hindi na to bago Tuesday. Nung nakaraang taon, ng National Security Council na pinag-aaralan nila ang posibleng pagbawal ng paggamit ng TikTok sa mga uniform personnel ng gobyerno para maiwasan ang tinatawag na data leak. Ilang beses na rin ang nagbawal sa kanila ang government employees na gumamit ng TikTok tulad ng Amerika, India at pati na rin Canada. Dahil dyan mga kapuso, nasa linya natin wala iba kundi ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Margaret Padilla. Ma'am, magandang umaga. Good morning, Colonel Padilla, ma'am. Good morning, Colonel. Magandang umaga, Sir Jude. Magandang umaga, Ma'am Tuesday. Apa. Ma'am, ito no, pinagbabawalan nyo na ngayon. Sabi ninyo noon hindi na to bago. So, kamusta na po yung pag-monitor ninyo sa paggamit ng TikTok ng mga sundalo? Dumami ba, ma'am? Kaya pinagbawal ninyo? Yung compliance, ma'am, nila sa Oo. bagong direktiba ninyo na bawal na mag-TikTok. Actually, sir, ma'am, this is nothing new, even the directive. Yes. Opo. Ang directive po natin, since 2021 pa po yun. Okay. So, this all serves a reminder po, no? Just for a point of clarification, ang binabawal po natin is specifically those that are connected to the military network. So, yes, ma'am. yun pong sa personal nila, of course, that's their personal, na syempre inkling nila yon, choice nila yon. We would say that it is not authorized if they connect their personal phones to military networks. But if not po, sa kanila yon, pero po, they have to of course, do the side of caution, no, or in the side of caution, na syempre they have to carry themselves in a manner that when they do TikTok, syempre po, yung pong as officers and gentlemen and ladies, di ba? Ganon pa rin po. So that's what we remind them. Yes, ma'am. Kasi yung social media, nakatutulong din to sa information dissemination. Lalo Yes, na yung sir. magagandang So, ginagawa ng AFP, di ba, ma'am? Opo, Or yes, nung mga sir. sundalo, no? So kung halimbawa Yes, yung mga sir. sundalo gumamit ng TikTok on their own, pati dun sa sarili nilang cell carrier, okay lang yon. Pero wag lang... Yes, sir. As long as, they do not compromise communication security and, of course, physical security of camps. Like, hindi po nila i-divulge yung layout ng camps natin Right. and all those things. Okay. Opo. Okay, ma'am. Ma'am, paano po ito, halimbawa, magkaroon ng mga problema? Ano pong mangyayari dun sa mga sundalo, halimbawa po, na nagamit nila yung mga facade ng, Yes, sir. ng militar? Paano po mangyayari sa mga sundalo na lalabag po rito? Yes, sir. No? So, it depends po on the gravity of the situation. Kung ano Opo. po yung naileak na data or kung ano po yung compromise natin in terms of communication security. In our case po, we leave it to the ground commanders. We have what we call po the powers of the commanding officer. So they will be conducting the necessary investigations accordingly and yun pong commanding officer will give the necessary sanction po. Meron na po bang mga sundalo na napatawag para ito nga, no, ma'am, para bigyan ng mga kaparusahan o dili kaya ay Paalala. kausapin? Yes, sir. Meron po yan, sir, no? Sa Meron na. lower units din po natin. Meron at meron po yan. So, kung meron man pong makitang ganon, yung pong na-violate nila, say, they were using the uniform, Yes. mga ganon, meron po tayong So, hindi po namin, ang ruling po natin, the uniform should never be defiled.
So, Mm. we have the necessary sanctions for that din po. Ma'am, ang uniform kasi, merong type A, may type B. Yung iba, pantaas, kumbaga yung pantalon nila, tapos kumbaga, yung iba tumatakbo lang, ginagamit Yes, nila sir. sa physical Activities. Yung mga Yes, ganun, sir. ma'am. Opo. Bawal din po Depends yun. kasi yan. Depends yan, sir, sa activity, sir. So, kami naman po kasi, di ba, we are in the regimented life. So, everything yes, is ma'am. dictated, everything is ano. So, kapag ka po ang duty is athletic uniform, there is such a thing as the authorized athletic uniform combination. So, kapag ka po nag-deviate ka from that, that's when you get caution po. Right. Ayun. Eh, Ma'am, halimbawa, merong mga palabas sa mga lalawigan Tuesday. Ito, sa ibang kampo, ma'am. Tapos may kamag-anak or dili kaya ibang tao kumukuha ng video tapos ipinalabas. Tapos may fasad ng militar. Ma'am, ano mangyayari doon? Hindi naman siya yung nag-upload, hindi naman yung sundalo. Paano po mangyayari doon? Mako-compromise po ba yung civilian na kumuha noon? Paano, ma'am? Yes, sir, no? Meron tayong ganyan. Like, even po sa mga guests natin inside camps, di ba Opo. po? Kaya natin ine-establish yung identity ng mga bisita natin kasi pinapagsabihan din po sila sa Right. camp rules and regulations. So, pag ganyan po, sir, we will try to find out who the uploader was and then tsaka po natin sila kakausapin. So, if we need them po to take down the post and all that, tsaka po natin gagawin yun, sir. So, Hindi we have naman the necessary mga personnel to do that. Right, hindi kasi maiwasan, ma'am, 'di ba? Pagka Oo, halimbawa, di ba? kamag-anak yung kumuha ng video o tontuwa picture. siya, di ba? Opo. Ma'am, lalo na sa Philippine Military Academy, lumalabas yan. Or dili kaya, merong mga pass and review, di ba? Andun si sir. Pangulong Bongbong Marcos, dumaan. Binibidyohan. Ang ganda talaga. Yes, Maganda, sir. ma'am, maganda yun Opo. Opo eh. Ina-announce naman namin, sir, kung meron pong bawal, Yes. no cameras allowed. Pero like PMA po, it's open naman kasi for PMA. It's Correct. a tourist Okay. destination and pero meron lang din pong areas in PMA that are restricted to tourists. So Right. ganun lang naman po. We will look into the veracity of the report and act accordingly po. Yes. At saka hindi lang naman TikTok ang pinag-uusapan natin dito, Ma'am, Facebook. Colonel, 'di ba? Yes. Oh, Oo. not necessarily po. We even have issues with Alexa. Yes. Iba po, Apo, Siri, Alexa. na kahit lang po na pag-usapan, lumalabas pa rin yung yung data. So parang ganon. So not really just honing in on TikTok, but Yes. TikTok po is one very good example of such. So yung Right. Facebook, ma'am, okay lang. Yung Facebook po is the same, but Pareho. hindi kasi, yun, siyempre sir, we'll look at the source of the owner of the application, Yes, mga ma'am. ganyan sir. So may mga iba-iba pong din intricacies to it. How about X? Yung Pareho rin naman siguro Pareho kasi rin, social ma'am. media pa rin 'yan. Yes sir, all the same. So we will look at the content actually. And kung ano po yung compromise na naganap, that's what we really look into. Yes, But ma'am. what if maganda naman yung content at nakatutulong Yes, sir. naman? Yes, ma'am. Opo. So pag ganyan sir, we promote it po and we also support it sir. Right. Colonel Padilla, ma'am, tawag nito, yung mga ganyang social media platforms kasi, pareho yan eh. May magandang dinudulot, may hindi Merong maganda. hindi. Depende doon sa content na Yes. sinasabi ni ma'am. O, di ba? Yes po. So we have to strike a balance. Oh, yes. Opo. Oh. Yes. So, para sa kaalaman lamang po ng ating mga tagapanood sa Facebook, tagapakinig natin sa radyo, ano ba yung pinakamabigat na parusa kapag may nalabag dito sa inyong panuntunan sa mga sundalo? Depende doon sa gravity kanyo nung Opo. na-post nila sa social media Yung mga platform. talaga sumuway, ma'am. Opo. So, yun nga po, sir, no? So, investigation will be conducted. For example po, talagang compromised yung security. Like, nagkaroon po tayo ng breach of, say, encuentro po, no? Yes, Na oo. compromise yung lakad ng tropa natin. So, yun po, mas malaki po yung, yung parusang mangyayari doon. So, depends nga po yun sa commanding officer po kung ano pong ibibigay niya. Ito So, po ba ay pwede rin pong... Opo. Ma'am, humahantong ba ito doon sa pagkakasibak sa serbisyo? Opo, ma'am. Oh, Yes, ma'am. Ganun Even pala nga yun, po ano? Opo. So, pagka po talagang we say na
it already involves po yung danger sa lives po ng ating tropa, of course, syempre po, mabigat din po ang parusa nun. Mhm. Ayun, ma'am, kasi nangyari yan, nung nasa Marawi ako, may sinasabihan, huwag kayong magla-live Opo. dito, huwag kayong, kumbaga may mga areas talaga. Ever Yes, since naman, opo. pag nagko-coordinate naman ng Public Information Office sa amin, nung defense reporter pa ako, ay, ma'am, yun, marami po silang sinasabi na mga pagbabawal. Pero ma'am, minsan kasi, merong ibang tao just for the sake na mailabas nila na hindi naman nila alam yung patakaran, biglang may nangyaring enkwentro or something, ma'am, may mga lumalabas na ganyan. May mga talaga, hindi natin may iwasan, ma'am. Ano ang ginagawa ng Opo. AFP rito, ma'am? Pag ganyan nga po, no, meron po tayong mga operatives po na who will really look into the personality behind. So yun po, if kailangan po natin kausapin, kailangan po natin silang i-remind. And depende po, pag talagang malaki po yung implication, we can also file like a civil case or kung ano nga Ayun. po, kung anong, opo, ganun po siya. Ayun. Okay. Oh, with that, ma'am, naku, maraming salamat at nabigyan nyo kami ng oras dito sa Super Radio DZBB. Bagamat it's a Sunday, alam namin marami rin kayong ginagawa. Thank you very much, ma'am. Salamat po, ma'am. Opo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.